Praise the Lord. Wala po tayong reklamo ngayon at malamig. Ano ba? Ngayon po, sabihin mo nga po sa katabi mo, tago mo yung cellphone mo. Tago mo cellphone mo. Oo. Sabihin mo, huwag mo akong istorbohin. At ako yung makikinig. Tago mo cellphone, kinig ako. Yun eh, tago mo cellphone. Praise the Lord. Ang Diyos ang magpapala sa kanyang mga salita na nabasa kanina. Babasahin ko pong muli sa Isaiah chapter 41 verse 10. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous hand. Amen. Ang tema po natin ngayong hapon, good leadership is knowing yourself. Good leadership is knowing yourself. What are the characteristics of a good leader? What are the characteristics of a good leader? Ano nga po ba ang leader? Sa ating Bible po, ang leader is a good servant. A leader is a servant. A leader ay mayroon siyang humility. A leader is a faithful. Marami pang meaning ng leader kung atin pong aalukayin ang dictionary. So, what are the characteristics of a good leader? Doon po sa tema natin, sa good leadership is knowing yourself. So, if you want to be a good leader, then you should first know yourself. Ano pong ibig niyang sabihin doon? Kailangan pong kilalanin muna natin ang ating sarili, kung saan po tayo strong, kung saan po tayo weak, kung saan po yung ano po yung allergy natin, parang ganun po. We should know ourselves. Because you won't be a good leader unless you know yourself. Dahil, sample po, sasabihin mo po doon sa mga, kung nga ikaw yung pinakamatanda sa kanila, pwede kang mag-lead sa mga mas bata sa'yo. Tara, mag-swimming tayo. Pero ikaw pala na nagbubuhay sa kanila, hindi ka marunong lumangoy. So, kailangan alam mo sa sarili mo na marunong kang lumangoy. Para in case na may mangyari dun sa mga dala-dala mong mga bata, you can save them. Amen? Ganun po ang ibig niyang sabihin na you should know yourself. Kailang kilalanin mo kung saan ka. Katulad po ng tour guide. Hindi po siya magiging tour guide kung hindi pa niyo po niya alam yung mga pasikot-sikot ng lugar na pupuntahan. Kaya siya tinawag na tour guide. Amen? Kailangan alamin niya yung lugar para maging tour guide siya. Nung pumunta po kami ng Maliko, wala pong nakakaalam niya ako sa amin yung pinuntahan namin dahil tatanong-tanong pa kami. So, ganun po. Kung alam mo yung daan, hindi kayo mahihirapan. So, you will be the tour guide, you will be the leader. Amen? So, number one, characteristic ng good leader is acknowledging. You must know how to acknowledge. The number one. Ang ano po ba ang
acknowledge, admit, accept, recognize, in Ilocano, bigbigan, tanggapin, mawatan. Kung natin Ilocano, kaya kahit hindi Ilocano ka na, bigbigan, acknowledge. Bakit po ba sinabi niyang acknowledge? Kasi ang mga leader, mostly, sinasabihan po siya, meron po mga nagsasabi sa kanya, like yung mga kasama niya na, o pastora, o boss, kapili ka sa tabadong mo, na makikitin. Makikitan ta, sabihin mo. Amen? Ikaw na leader, hindi mo nakikita yun eh. Pero yung mga followers mo nakikita nila, na nung pinagdungog ka, makikita, yung mga pastora, pabatong nakadiktitin. Makaunod ka? Okay. You have to accept. Amen? Kung alam mo naman na totoo talagang may yung gamit mo, accept mo ah. Huwag ka nga makaunod. Kung may nakita silang mali sa ugali mo, sa ginagawa mo, sasabihan ka, you have to acknowledge. Kung na-real talk ka, kaya mo mga pay-payso, pwede ka makawag ka, di ba? Admit, accept, recognize. Amen? Ang ka na makiata. But most of us now, not ma-real talk tayo, magati may bagatan na natin nga, yan tapukis, malagpapukisan. Makawag tayo pa, nakawag pa ako lang. Lord, pagbalada lang kay Pepay sa mo, ang ibang bagay, sila niya pukis mo. Diba? That's the real talk. Pero sino nga po ba ang magsasabi sa akin? Kung hindi po yung ibang tao. The people around you are part of shaping you. Sila po ang magsasabi. Dahil madalas po hindi po natin nakikita ano po yung itsura natin, ano po yung ginagawa natin, ano po yung maling nagagawa natin. Hindi po natin na-realize until one will tell you. At yung mga yun po, yung mga nakapalibot po sa atin. A part of shaping you, molding you, whether we like it or not. Sila po talaga ang magsasabi sa akin. Masakit man. Sila at sila po ang magsasabi sa akin. The way we dress, our haircut nga, the way you talk. Yan, kapag nagniwa mo nga. Diba? Minsan hindi po natin namamalayan yung mga lumalabas sa mga natin. Yung kausap mo ang nakakapagsabi sa tangiwa mo. Okay po ba? The way we love. Sa may katawag Kristiyano, alin ang tamang nagpagkita po ba? The way we eat. Oh. Sarap po. So, nakita ko kasi serious. So, kailangan po pala may etiquette din ang pagkain natin, lalo na Kristiyano ka. Amen? Sarabusag na pagkain. Daan-daan lang. Amen? Habang isupsupot mo kita bunga. Yan. So, yun po pala ang nakikita rin ng ibang tao. Akala natin wala kung outlet sipsipot ganyan, pero meron yan. Akala natin mang sipsipot ganyan. Akala mo nakaligtas ka na. Ano po? Ang sabi niya doon sa John 5:32, the one will testify for you, witness who you are, is other people. Oh. Akala na tao talaga. May pastor. O ni Brother Pelin lang nagsipot ang jar. Mga ganun. Diba? Sasabihin ng mga tao kung ano ka,
Alam ito, ay, nagsiputa. Ay, nagputasak. Rayang ba't ang bagada mo? So, totoo yung sinasabi nila, ibang tao ang magsasabi kung sino ka. Ang mga pagpagkatindi sa ilim nga, bangko. Amen? Kung tayo, masakit natin tanggapin yun. Kung ayaw mong tanggapin yun, if you reject, kami naman minsan, nung nabagaan ka na sa ito, malikert din ang tumupon, makayuyog damot. Malikert kayan nga si Udin, kasi hindi pagbagada. Umiiwas ka na. If you reject that kind of environment, that means you don't want to know yourself. No. Ayaw mo daw makilala yung sarili mo. Kahit umiiwas ka sa mga ganong usapan, sa ganong grupo na may pinagkukwentuhan. Kasi may talk ka. Kung umiiwas ka, kung hanggang nagsamban, natamaan ka lang sa sermon. Amen? So, yun po ang isang karakteristik ng magandang halimbawa ng good leader. Kailangan din po siyang marunong din siyang mag-admit, mag-recognize. Hindi lang po porket leader ka na, ikaw nang laging tama. Hindi siya. Yun po. Yun po. Ang isang katangian ng mabuti. Hindi po mabait, mabuti. Mabuting leader. Magkaiba po kasi yung mabuti sa mabait. So, kung ayaw mo, huwag mong takasan. Pero kung tinatakasan mo yun nga, ayaw mo makilala yung sarili mo na ganun ka pala. But if you know, you should acknowledge it. They are part of your shaping who you will be. Negative thoughts being shaken. Pag sinabi niya, Pastor Rene, sa tabong mo lang ang angkrag, ano gagawin mo? Next time. Diba? Magkikeratin ka na. Oh. Minsan kasi tinitik natin yung mga negative na parang biyawanda ka na kasi may dadamda ka. No. Ni-shape in ka pala. Sabi ng ating pinag-aaralan. Nakapurpursig ka. Oh. Ano gagawin mo? Mag-lulunod ka na. Ganun po. Ginagawa tayo in a better time na tayo. Pagkatapos na nakapurpursig ka, lalo kayo na nagkagilusan. So, lotion ka nga. O, nagiging negative na nagpapabuti sa atin. Kaya wag po nating isipin na pag negative na yung sinabi is dinadown ka na. Ginagawa kang mas better. Purely positive is dangerous. Ano naman? Basta, Pastor Hanes. May danger din pala ang puro positive. Kasi, dahil laging sinasabing maganda ka, matalino ka, hindi mo na ginagawa, you're not making yourself better. Andun ka na, kasi alam mo na, maganda ka na eh. Andun ka na dahil alam mo, matalino ka na eh, magaling ka na eh. Magaling kang umawit, magaling kang mag-sermon. Hindi mo na pinapabuti dahil puro positive din sinasabi sa'yo. So, na-stuck ka na. Amen? Because even that inflicts pain. Nananakit din pala ang Panginoon. Oh. Sabi niya doon sa Revelation 3:19. God inflicts pain to give you a lesson and to strengthen you. Oh. Pinapalakas ka pala pag sinabihan ka, pag pinapagalitan ka, mga young people, mga anak, pag pinapagalitan kayo. Oh. To give you a lesson, to strengthen you, pinapalakas, pinapit kayo. Amen? God will speak the truth. Masakit magsalita, diba? Ang Bible, pag
nagsabi na sa'yo na ganito ka, ganun ka, anong gagawin mo? Straight mo na. Kapsat. Straighten mo na sa kapsat. If you recognize your weakness, then you should focus on straightening lahat. Kung ba nagprada na nakasungsungit ka, ito susukot ka na, kapitro, makausap ka. Nag-fit na yung straight. Hindi po ba? If you recognize your mistake, then you should change it. Then para talagang yung mistake mo, nakabaliwan mo na. Ang mga lalaluan. Nagumalaluan naman. If you recognize your sin, then you should repent of that. You should acknowledge it. Ito na nakakapsat. So, nasabihan ka na, nag-hit mo na meron ka palang gano'n. Straighten. Pag na-straighten mo na yung mga weakness mo, pinalitan mo na yung maling nagagawa mo, nagpatawad mo na yung mga kasalanan na nagagawa natin. Number 3, guard. Guarding. Guardaan. Inawat mo na nakanin. Pinagpahipas ka. Next na gagawin mo, guardaan mo. Huwag ka nang tumangit. Breathe. Ganon. If you recognize your strength, then you should focus on guarding it. Nagbalbali ka nga rin. After 1 month, nagsubi ka manan. Guard your heart from pride. Okay? Pride will bring you down like Lucifer. Kung guardiyan kayo, nakapsat mo nang nabalbaliwan tayo, nabagbagaan tayo, tinanggap kayo, kang magbaga. Guardiyan kayo, nakapsat, bigyan tayo, puso tayo. Laknunan tayo nga matinag. This leader is not only bishop. It's not only us, mga pastor. Sa bawat isa po sa atin, tayo po ay leader. Pwede po tayong maging leader lahat, hindi lang si bishop, ang leader dito. Kaya po dapat magkaroon po tayo ng mga katangian ng isang leader. Unang muna, kahit mga nangunguna sa kusina. Kita sa leader. Di po ba? Kahit na nagluluto lang sila, mayroon po din silang leader doon. Kaya hindi lang po sa isang bishop o isang pastor ang leader na ito. Tayo po ay pwede at tayo po ay leader. A good leader should be a servant. Hindi po bossy. Narimitin nyo ni Pastor, kasi tanda ng kape. You're not a leader. You're a boss. Meron ako nabasa sa libro na ang leader, kailangan may ginagawa siya na sinusundan ng mga followers niya. Magkatiwawali sa amin, nala ng Bishop Luwalis. Di ba? Ang tagbait. Mabait ka, hanap kong bilastanan. Amen? Ganun po ang leader, hindi po niya, advice kayo man dito. No. A good leader, siya muna ang unang gumagawa. Pag nakita natin yung ginagawa, ganun pala. Ganun po, hindi po siya yung turo ng turo. Gawin mo ito, gawin mo yun. That's not a good leader. A good leader should be trustworthy. Dapat po, nakagtahan na rin balaan. In terms of many things. A good leader
have moral integrity. Awanti, kasasawan na though a leader is not a perfect. Yeah, no one is perfect. Pero, dapat kung leader ka, you must know how to be a servant. You must be trustworthy. You must have moral integrity. Kasi, palalain mo natin na mapagkatiwalaan ka to serve, mag-aras dyan, though we're not perfect. A good leader is kind, with a heart of kindness, compassion, patience. Lang ni Bishop, puro yung makakaungutan natin. Very patient. Nakita po nyo yun na katangian ni Bishop. And have absolute control. Ito pala ang katangian ng isang mabuting tagapanguna. Kailangan matuto tayong kumanggap ng mga hindi naman criticism yun o pagpuna, pagmagbaga, katwa. Huwag po natin i-take ito na i-reveltok ka o yawunda ka or something. So, may kasdeda ka, no? Kahit nakalaan na pabinta, sir, they want to make you better. Kung anong nakikita nila sa'yo. Matuto rin tayong pagandahin o ayusin yung mga nakita nilang dapat baguhin. Matuto tayong magbago. At ingatan yung mga bagay-bagay na nabago na sa atin. Ingatan natin. At isa pa ang leadership. The greatness in God's kingdom is found through servanthood. Not by wielding authority. So, hindi siya bossy-bossy. Makita, hindi pa napakumbaba na the humility of a leader. Hindi siya yung nagtakang na leader. To be first as great, one must first become a servant to others. Adopting a mindset of humility and service. Rather than seeking control or position, huwag mong gamitin yung position mo, kapsat, as in the worldly system. Bakit presidente ka na? This principle is exemplified by Jesus himself, who came to serve and not to be served. Amen? Amen. Oh, sino po di makamunta? Ako natima na habang andito pa ako. Nagagalit po ba tayo? Nariltok po ba tayo? Sana po tanggapin natin kung tayo yun. Tanggapin natin. We should admit in us. Hingin po natin ang tulong ng Panginoon to straighten. Di po ba? Yun po ang sabi niya dito. I will straighten you and help you. Kung alam po natin humingi ng tulong, Lord, pabigsanak man ito'y na kahinaan. Lord, ikaw naman natin ugali. Lord, ikaw nakikipuso mapagpakumbaba. Tayo pong lahat ay tumayo. Tingnan po natin ang ating mga puso. Kung ito pa'y nagalit, kung ikaw ay nariril ko, o ikaw ay mapagpakumbaba, tinatanggap,
Yung mga sinasabi ng ating kapwa mananampalataya na kapatid, ganito ka. Dapat tayo makagpasalamat kung may nagsasabi sa atin. Kung ano tayo, dahil tayo mismo hindi natin nakikita yung mga weakness natin, yung mga pagkukulang natin, yung mga kasalanan na nagagawa natin. Pasalamatan natin ang buhay, the people around us that love us. Kaya ang sabi niya doon ng Panginoon, na pinapahalo din niya yung kanyang mga minamahal. Ganon sana ang turing natin sa ating mga kapatid. Pinokorek mo dahil mahal mo siya. Pinokorek mo dahil nandun sa puso mo, katulad ng pagmamahal ng ating Panginoon na daw masakit. Sinasabi ng Panginoon yung katotohanan kung ano tayo at gusto niyang baguhin sa mas mabuti na tayo. Hallelujah. Ito sana ang panalangin ng bawat isa. Kung gusto natin maging mabuting nangunguna o leader ng bawat grupo, anumang grupo ito, magkaroon tayo ng puso na mapagpakumbaba, mapagtanggap. Hallelujah. Let's pray. The pusong dalisay ang i-create ng Panginoon sa atin. Hallelujah. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Create in us, O God, a humble heart. Oh, thank you, Lord. Thank you. Thank you sa mga tao may pagmamahal na kami kinokorek, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa paggamit sa mga tao may pagmamahal sa kanilang nasabihin kung ano yung mali sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na matutong tumanggap ng pagkorek. Tulungan mo, Panginoon, matatagin mo kami na baguhin mo ng mga dapat baguhin sa amin, Panginoon. Para maging karapat dapat kami na manguna, Panginoon, sa iyong Panginoon. Oh, bigyan mo kami ng puso, hallelujah, hallelujah. Yes, oh God. Hallelujah. Ikain mo, Diyos, para sa akin. Sa pusong naman, Sa pusong naman, na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo, walang alinlangan. Isang pusong ibibigay mo, Na ika'y panamalaan, ay papuri sa'yo lamang. Jesus. Pusong talisay, pusong talisay, ang aking nais. Talikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong talisay, ang aking nais. Talikhain mo, Diyos, para sa akin.
Maraming salamat, Panginoon, sa mga salita mo na aming napakinggan. Salamat sa iyong lingkod na siya mong ginamit upang kami ay palalahanan sa pamamagitan ng iyong mga salita. Panginoon, gaya ng aming inawit, bigyan mo kami ng isang pusong tapat sa iyo. Bigyan mo kami ng isang pusong marunong tumanggap kung kami ay itinutuwid, kung kami ay pinagsasabihan ng mga negatibong bagay sa aming mga buhay. Tulungan mo kami na kaya naming tanggapin ang lahat ng mga yon. At tulungan mo kami na ayusin yung mga bagay na hindi maganda, hindi kaaya-aya sa aming mga buhay. Lalong-lalo na, hindi kaaya-aya sa inyong harapan. Panginoon, we are not perfect. May mga pagkakamali din kami. May mga pagkukulang kami. Kaya tulungan mo ang bawat isa na matutong tumanggap ng mga pagkakamali, matutong tumanggap ng mga pagkukulang. At kapag natuto naming tanggapin ang mga pagkukulang, mga pagkakamali, Panginoon, give us courage, give us motivation para i-improve namin yung mga bagay na hindi kaaya-aya sa inyo, Panginoon. Para gawin namin yung mga bagay na nagbibigay parangal sa inyong harapan. Panginoon, as human being, nakikita mo ang kahinaan ng bawat isa. Lord, help us. Strengthen us in our weaknesses. May mga iba't iba kaming kahinaan, Panginoon. Pero inaamin po namin, may mga kahinaan po ang bawat isa. Hindi man namin mabanggit in public yung aming mga kahinaan. But in all our own personal prayer to you, help us, Lord, na mabanggit namin sa aming mga personal na pananalangin sa iyo yung aming mga kahinaan. At tulungan mo kami na mapalakas sa mga kahinaan yon. At hayaan po ninyo, Panginoon, na patuloy na mahayag ang iyong kapangyarihan, patuloy na mahayag ang iyong kabanalan sa aming mga buhay. Tulungan mo ang bawat isa. Salamat sa iyong salita. At hayaan mo, lalabas kami sa lugar na ito, Panginoon, ng lahat na nireltok mo sa pamamagitan ng iyong mga salita. Help us to improve upang ikaw ay mas lalong matuwa, mas lalong maparangalan sa aming mga buhay. Salamat po sa inyong lahat ng papuri. Pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ng malakas sa Panginoon. Hallelujah.